Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell. Yung parang kampana. Pag kinlik nyo kasi yan, manonotify kayo para kayo po ay ma-update, ma-inform na tayo ay nagla-live o di kaya ay nag-upload ng mga updated na mga video. So, ito mga kamunting tinig, pag-usapan natin itong mga parang halos nakaligtaan na pagdating po sa fake news at mga Chinese propagandist na mga vlogger na mariin naman pong pinangalanan sa hearing ng TRICOM. Alam na natin na noong nakaraang araw, ang hearing ng TRICOM pagdating po sa fake news ay na-terminate na. So, sa idinaos na pagdinig ng TRICOM ng House of Representatives, meron pong pinangalanan ang opisyal ng Philippine Coast Guard na walang iba kundi si spokesperson Commodore Tariela. Si J. Tariela na naging controversial sapagkat nagkaroon sila ng clash ni Marcoleta sa issue po ng West Philippine Sea. At nakita natin na talagang itong opisyal na to, determinado talaga na labanan ng fake news at mga narratives na sumusuporta po sa China. Kaya nga na-alerto ang ating mga kababayan sapagkat dahil po sa kanila, napag-alaman natin na napenetrate na pala tayo ng mga kapwa natin Pilipino na mga bayaran ng China para lamang po ipagtanggol ang kanilang mga maling naratibo as far as the UNCLOS, the arbitral ruling, and in general, yung ating tinatawag na territorial dispute. Sa kakatapos lamang po na pandinig ng TRICOM sa ilalim po ng House of Representatives, itong dalawang tao na to na pinangalanan ni Philippine Coast Guard, Commodore Tariela, ay walang iba kundi si Mark Anthony Lopez at si Adolfo Ado Paglinawan. Ang bansag sa kanila ay mga pro-China vlogger na nagpapakalat ng mga peking information, mga peking naratibo ng China sa usapin po ng West Philippine Sea. Sinabi po ni Tariela na sa kanyang paglalarawan na ang mga ito ay mga nagpapakalat ng mga maling information na kontra sa makatotohanang naratibo ng ating gobyerno. Kaugnay po sa ating soberanya, sa soberanya ng Pilipinas pagdating po sa West Philippine Sea. So sa pagdinig, itinanggi naman ito ni Paglinawan na kung saan ay dinipinsahan niya ang China. Hindi po tanggap ni Paglinawan yon nung siya po ay tanungin ng ni Manila Representative Benny Abante tungkol sa issue. So dininay. Samantala, nauna nang sinabi ng kanyang post na si Mark Anthony Lopez kung saan sinabi niya na ginamitan daw po ng PCG ng water cannon ng China Coast Guard, kahit na ang CG or CCG ang siyang umatake sa barko ng Pilipinas. At kalaunan, nag-post ang Facebook ng paglilinaw na tumatama sa post ni Lopez. So ayun, international news po yan, na dalawa po sa pro-China vlogger ay pinangalanan po ni Commodore Tariela. So ano po ang kalagayan nito? At least nalalaman ng taong bayan na may mga vlogger na sumusuporta sa naratibo na ipinapakalat ng China. Kung titingnan po ninyo ang mga broadcast ni Adolfo Ado Paglinawan na tinawag nga ni Congressman Dan Fernandez na may pagka-gray ang kanyang personality. Nagkaroon pa nga ng nagtatawanan kasi iba po ang mentalidad, iba yung takbo ng utak nitong si Adolfo Ado Paglinawan. Pareho pala ito silang mga nakapunta ng China.
At nagpakilala pang dating diplomat daw po siya, no? Diplomat daw po si Adolfo Paglinawan. Pero alam mo sa totoo lang, at tinawag silang mga bagong makapili. Nakakalungkot dahil imbis na ipaglaban, kasi nga nagruling na sa atin ang UNCLOS, panalo tayo sa arbitral ruling, pero iba yung interpretation ng ating ibang mga kababayan, naging social media influencer pa. Kaya kung ano ang sinasabi nila sa kanilang mga vlog, anong sinasabi nila sa kanilang mga post sa Facebook, sa kanilang mga social media, madaling paniwalaan po ng mga taong against sa gobyerno. Kasi mantakin mo, delikado itong sinabi ni Mark Lopez na binomba daw po ng ating Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard, which is hindi po totoo na winaterkano ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard. Klarong-klaro po na kasinungalingan yan. At hindi po totoo na wala tayong karapatan sa West Philippine Sea. Kasi ang katotohanan, sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, 50 countries signify their support to the narratives of Philippine government that not honoring the 9-dash line kasi wala pong historical claim ang China dyan. Dahil po, dininay na po yan ng UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Sea. That is the reason why inawardan po noong 2016 sa arbitral ruling, panalo po ang Pilipinas. Ha? Kaya nakakalungkot na may mga bagong makapili, nakakalungkot na pangalanan sila bilang mga pro-China, pero yun ang totoo eh. Yung mga post ni Adolfo Paglinawan sa kanyang mga live, talagang klaro talaga na supporter talaga sa ng China. Si Mark Anthony Lopez, pumunta din ito ng China, nagdalo din sila ng mga seminar funded by Chinese government. So, pag hindi ito ang tawag nga sa kanila yan, mga hudas at mga taksil sa bayan. Aside sa fake news pa sila, sinusuportahan pa nila yung mga dating naratibo ng China. Dapat ito paalisin to sa Pilipinas eh. Hindi ito Filipino mentalidad. Dapat nga, sabi nga ng iba, itapon sa China. Sila po ay mga hudas ng lipunan, hudas ng bayan, kaya nga dapat nga sila siguro kasuhan. Abangan natin what will be the outcome of that committee report, no? Kasi na-terminate na po yung hearing ng TRICOM pagdating po sa fake news. Ayan. Ang hindi lang dito katanggap-tanggap, yung mamasamain mo pa yung ating bansa, okay sana kung minaterkano ng Pilipinas ang China Coast Guard. Hindi eh. Walang katotohanan yung mga ganun. Tapos bigla lang itama. Dahil lang sa kanila mga narratives. Ito po yung mga nagseminar, no? Ito po ay mga nakakain ng pagkain ng China. Ito po yung mga namantikaan, yung mga bibig. Ito yung mga bataan na mga makaduterte. Basta makasira lang sa gobyerno, they are being what we call this guided or motivated by money. Of course, sabi po ito sa hearing they are motivated by money and at the same time kung anong pinapaniwalaan ng kanilang mga leader na sinusundan, na naniniwala sila sa China, ganun din yung mga a-adapt nila. Kaya those are the two motivations kung bakit naging ganito ang kanilang mga mentalidad. Dapat sa kanila sampulan ipadala doon sa China, doon na lang sila tumira. Pagkatapos, wag na sila dito sa Pilipinas. Total, mga hudas naman sila sa bayan, mga traidor naman. Okay? Marami pa. Sa totoo lang, marami pang mga vlogger na sumusuporta sa China. Narratives with regards sa Philippine, dyan po sa disputed area po natin. So kung magpatuloy ito sila at hindi ito masampulan tong dalawa na to, dapat kasuhan tong dalawa na to. Dapat sampulan po ito. Hindi naman ito ikitilin yung kanilang freedom of expression. Pero it threats na ito sa national security natin. Hindi na ito pwedeng ipasawalang kibo, ipasawalang bahala. So let us wait for the findings of the TRI committee para kung ano yung mga recommendation nila dito laban po kay Mark Anthony Lopez and syempre kay Adolfo Paglinawan.
at syempre sa mga iba pa na mga identified supporter ng Chinese narrative. Actually, grabe yung iba nakatanggap pa ng mga cheque. O lumabas nga doon sa yung Infinitus, lumabas na parang dami corporation ba? No? Parang front lang na Filipinos pero hindi, run by China. Tapos wala namang tangible income. Marami pa silang lugi. And then, nabisto pa na namimigay ng cheque. So, run by Chinese. Okay? Citizen. Delikado to. So, klarong-klaro na may mga effort talaga ang China magpadala ng mga tao para linlangin ang mga Pilipino. So, this is what we call digital warfare. Tama na may mga binabayarang mga Pilipino in a form of troll farms. Hindi naman po sila magsusuporta if there is no financial motivation, power, influence. Yun ang mga benefits na makukuha nila. They attended, they go to China, attend the seminar, and then of course, all of the sudden, susuportahan na yung Chinese narrative. Wala silang reklamo doon sa claim na ng China, bagkos palang Philippine government pa ang sinisisi nila na nagpo-provoke ang Philippine government. So, mantakin mo, hindi maganda. Katraidoran po yan. Nagpadala sila sa kinang ng pera, nagpadala sila sa konting benepisyo na ibibigay sa China. Darating ang araw, tama yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez na baka baliktarin sila at sila yung aakusuhan na espiya doon sa China. Yan ang magyayari dyan. Kasi ang China nagpapadala ng espiya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o sa iba't ibang bahagi ng mundo, including the Philippines. At may silent invasion na ginagawa yung China. So, ngayon, mabango sila sa China dahil sinusuportahan nila yung naratibo ng China na mali, pinapalabas nila na mas may mali pa yung Philippine Coast Guard, hindi nila na ino-honor kung ano yung hirap at sakripisyo ng ating mga Coast Guard dyan para lamang po mapanatili na may karapatan ang mga mangingisda po natin dyan sa West Philippine Sea. Pero ang masama pa doon, ayaw tanggapin ng mga vlogger na ito na mayroong West Philippine Sea. Hindi nga ino-honor ng, bantakin mo si Rodrigo Duterte nga, ipamigay na nga lang yung tubig bakit daw natin hahabulin yung tubig lang naman yan? Ganon kabobo ang mentalidad. So, alam naman natin na ang mga maka-Duterte, suportado talaga yung China. Sa Davao pa lang, mayroon na silang 3 sister. Ang China, mayroon ng 3 sister. Ang Davao pala, mayroon ng 3 sister city sa China through memorandum. Na vlog na natin yon. Plus, si Rodrigo Duterte, halos mga ma-impluensyang Chinese nationals nakapasok sa Malacanang, naging bahagi pa ng kanyang gabinete o naging advisor pa ang isa sa mga Chinese nationalities na involved sa drug-related business. So sa ito naman, pagdating po sa issue ng West Philippine Sea, talagang matapang na pinangalanan ni Commodore J. Tariela na itong si Ado Adolfo Paglinawan at saka si Mark Anthony Lopez ay mga pro-China vlogger. At hindi naman nila ito no? Sige mga kamunting tinig, yan lang po. At sige. Sana po, sinabi po yan again sa dinaos na pangdinig ng Tri-Committee ng Kamara. Pinangalanan po ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, sina Mark Anthony Lopez, Adolfo Ado Paglinawan bilang mga pro-China. Mga vlogger po ito na kung saan mga nagpapakalat ng mga pekeng naratibo ng China pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. So inilarawan po ni Commodore Tariela na itong mga nagpapakalat ng mga maling informations na kontra po sa makatotohanang naratibo ng ating gobyerno kaugnay dyan po sa
ating soberanya o sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. So sa pangdinig mo, tahasan namang itinanggi ng dalawa, no, ni Mark Anthony Lopez at saka siyempre ni Ado Paglinawan na sila po ay maka-China nung siya po ay tinanong ni Congressman Bini Abante. Samantala, una na pong nag-post sa Facebook si Mark Anthony Lopez kung saan sinabi niya na ginamitan daw po ng Philippine Coast Guard ng water cannon ang Chinese Coast Guard kahit na ang CGG ang siyang umatake sa barko ng Pilipinas. Alam nyo pa yon, nabalita po yan. At syempre kalauna nag-post din po sa Facebook ng paglilinaw na tumama sa post ni Lopez. Kaya nga po yan ang dahilan kung bakit siya po ay na-contempt. So, yan lang po mga kamunting tinig ha. Huwag natin suportahan ang mga vlogger na mga maka-China. Dapat, ang hiling natin, makasuhan sila, dapat magbayad sila dahil although na freedom of expression to, pero threat po ito sa national security. At ano ang dahilan kung bakit instead na suportahan ang tamang naratibo ng ating gobyerno pagdating po dyan sa West Philippine Sea, mas pinili pa ng mga vlogger na ito na mamamasamain ang ating bansa at parang gawing tama ang mga pangbabalahura ng China dyan po sa West Philippine Sea. Okay? Mga kamunting tinig, hanggang lamang. Maraming salamat. At again, kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell, yung parang kampana, para ma-notify kayo at magsama-sama tayo dito po sa ating online discussion. Bye-bye!